possible po kaya na humantong po ito sa gera dahil po sa patuloy na panghaharas? Well, una sa... Naglabas kasi ng isang statement at tinawag kayo na Mr. West Philippine Sea. At karapat dapat daw kayo tumakbong senador ngayong darating na eleksyon. Ano masasabi niyo, sir? Hindi ko alam kay Richard, no? Pero ako sa Philippine Coast Guard, I believe maayos naman ang nasimulan nating transparency strategy dito. Mas maraming Pilipino ang nagkakaroon ng kamalayan pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Mas maraming Pilipino na ang nakakaalam na puro fake news lang ang itinapakalam ng Chinese Embassy. At higit sa lahat, mas maraming Pilipino na ang nagising natin when it comes to their patriotism about the West Philippine Sea. I give credit sa ating Pangulong Bongbong Marcos, but at the same time, feeling ko mahalaga din ang naging gampanin ko rito para gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino. Right now, ang tingin ko I'm more effective in what I'm doing now as the spokesperson, no, ng West Philippine Sea, ng Philippine Coast Guard. Dahil sa pagkakataon na may mga illegal na gawain ng China, na ipapabot natin ito sa ordinaryong Pilipino at nalalaman nila agad. Pangalawa, to be honest, no, ang pagtakbo sa politika, it entails funding, capital, machineries. No? Anak lang ako ng tatay ko eh. Hindi naman ako ipinanganak na politiko. Wala naman akong yaman para suportahan ang ganitong malawakang pagtakbo sa Senado or kung ano pa. Pangatlo, tingin ko kung meron talagang calling ang mga kababayan natin Pilipino, may susuporta, sasabihin na, despite of all those expenses, makakatulong or may grupo or partido na maghihikayat sa akin. Kung meron, susubukan natin. Pero again, right now, dahil hindi naman, kita nyo rin naman ang survey, hindi rin naman lumalabas ang pangalan ko doon. So, parang wishful thinking lang talaga naging target namin yan. And again, ang paniniwala ko, ang trabaho natin dito sa West Philippine Sea is more than enough for me para pagsilbihan ko ang sambayan ng Pilipino. Sir, follow-up, sir. Sa tingin mo, sir, yung mga tahimik na mga pro-China na senador, dapat po natin iboto sa medyo opinion, sir, bilang Pilipino? Alam mo, mahirap na ngayon, tingnan natin ngayon sino ang mga senador na tahimik. Dahil parang lahat naman ng politiko na, kung ikaw, kukondinahin mo or you will go against sa effort ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa West Philippine Sea, I think it's a political suicide, di ba? Dahil sa dami na ng kababayan nating Pilipino na alam na ang issue ng West Philippine Sea ay dapat maging panindigan ng bawat na senador, kongresista, or part ng national government. Yan talaga dapat ang sinasaalang-alang na nila ngayon. So, whether it is sincere or not on their part, no, na gawing plataforma ang West Philippine Sea sa susunod na eleksyon, tingin ko hindi sila magiging tahimik. Dahil sabi ko nga, majority of the Filipinos now, ang tingin nila, ang West Philippine Sea ay isang usapin na dapat talagang suportahan ng lahat ng elected officials. Good afternoon po, Commodore J. Tarela, Admin Rich po, sa aking munting channel. Tatanong ko lang po, Commodore, just in case po talaga itong China ay magpumilit na mag-build sila ng another military base sa isa sa ating isla. Ano po kaya ang pwedeng gawin ng ating Pangulo para hindi po ito matuloy? But kung mapapansin niyo naman, no, si Pangulong Bongbong Marcos, sa lahat ng mga pagkakataon na may ibang bansa siya, makikipag-usap sa lahat ng leader ng mga bansa na pinuntahan niya, ginagawa niya laging issue ang West Philippine Sea for us to deepen our security cooperation with them. Kung sakaling magpupumilit ang People's Republic of China na ipilit niya talagang gawing base militar itong area na to sa pasok sa ating exclusive economic zone. Naniniwala ako, madali na ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos
na humingi ng tulong sa ating mga nakausap na. No? Nakita natin yan sa Balikatan exercise. It's not just the United States being our traditional ally ang sumama dito. Nandiyan na rin ang France, together with other countries like Japan, Australia. We have deepened our security cooperation dito. Ang mga bansa na to, nag-value ito ng rules-based order no, ng international law. Ang paniniwala na itong mga bansa na to, mahalagang magsama-sama tayo lahat for us to have collective action in countering this kind of illegal activities of China. Dahil the moment na we ignore ang mga ganitong maling gawain, it will send a signal to other countries na ang rules-based order pala, baliwala na lang. Ang pagwawalang bahala pala ng international law, okay lang pala. So, etong mga bansa na to, they have to make sure na hindi mababago ng China etong status quo kung saan we still believe na ang international law is the equalizer of all the states. No? It doesn't justify na kapag mas malakas ka, lagi kang tama. It doesn't justify na might will always be right. So, kung ang China will not hesitate to use force or might for them to justify their action, naniniwala ako na maraming bansa ang tutulong sa Pilipinas para suportahan si Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhin that China will still adhere to the international law and they will fall in line to make sure that the rules-based order is not undermined. Salamat po dyan, sir, sa napakaganda na sagot. Follow up po, sir. Ito po, balita, mayroon lang May 13. Ang sabi po dito, China gumagamit ng Marites Warfare, Philippine Navy. So sinabi po ito ng Philippine Navy na gumagamit daw ang China ng Marites Warfare upang pag-away ng mga opisyal ng gobyerno at malinis ang tunay na issue sa pag-angkin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ano po ang inyong masasabi dito, sir? Si Sir Roy Trinidad ba nagsabi niya? Commodore Trinidad. Opo, sa Idol ko talaga yan si Sir. Commodore Roy Vincent Trinidad. Tama, no? Marites warfare. I think that's the best way to put it, no? Minsan mas nakaka-relate ang mga kababayan nating Pilipino kapag ginagamitan ng ganyan, no? Pero ako, ang sabi ko nga, ang Chinese Embassy, not just the People's Republic of China in particular, no? Itong Chinese Embassy, wala talagang humpay sa paggawa ng kasinungalingan. Gumagawa sila ng mga made-up stories. At higit sa lahat, yung ini-implicate nila yung mga opisyal ng gobyerno para pag-away-awayin tayo. Yan lang naman talaga ang decision, ang pinaka-ultimate goal nila, no? Para gumawa ng storya, guluhin ang usapin natin, ang diskurso natin pagdating sa West Philippine Sea, ilihis ang usapan na sila talaga ang nanghaharas, ilihis ang usapan na sila ang nanira ng ating marine environment. And then we were going to start doubting ourselves, no? Na even ang Armed Forces of the Philippines, dinadawit pa ng Chinese Embassy. Ay, sir, tanong ko lang, sir, possible po kaya na humantong po ito sa gera dahil po sa patuloy na panghaharas? Well, una sa lahat, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kung makakarinig nyo naman, no? Ang paggamit nga ng water cannon, ayaw ni President Bongbong Marcos. Dahil naniniwala siya na sa isang mas mapayapang dialogo or more professional way in dealing with the Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Kahit pa ang Philippine Coast Guard vessels natin are also equipped with water cannons, the President gave a very specific guidance, no? Na hindi natin yan gagamitin. Dahil kung tayo nga, ang tingin natin sa Chinese Coast Guard ay sila mismo ang nagpa-violate ng international law. Sila ang hindi sumusunod sa alituntunin ng mga Coast Guard organization. Kung gagamitin din natin ang water cannon, no, which is only intended for firefighting and maritime safety, ano na lang ang diferensya natin sa kanila? No? Pangalawa, kung ang tanong, magkakagera ba? Alam mo, lagi kong sinasabihan yung mga trolls na nasa social media. Buti pa ang trolls, alam nila na magkakagera. Samantalang si Xi Jinping, hindi niya rin alam.
Kaya siguro minsan si Xi Jinping nag-iisip na rin kung itutuloy pa yung hiring ng mga trolls sa Pilipinas. Dahil mali yung messaging nila di ba? Kasi, obviously, even si Xi Jinping doesn't want to go to war. Alam naman natin yan, di ba? Mali yung argument nila na ang ginagawa ni Commodore Tariela, ni General Eduardo Año, ni Secretary Chodoro at ng ating Pangulo ay maghahantong sa gera. Buti pa sila Alam nila magkakagera. Samantalang si Xi Jinping, ayaw niya naman talaga ng gera. Ang Amerika din naman, ayaw din ng gera. Dahil the moment na magkagera sa waterways ng South China Sea, buong mundo ang apektado dito. Ngayon, kung ikaw China, may billion-billion kang populasyon, do you think you will decide to go to war? Dahil sa mga land features, maritime low tide elevation features na yan sa West Philippine Sea. Anong mapapala nila dyan? Sasabihin ng mga trolls, hindi, marami daw langis. Do you think, dahil dyan, makikigera sila? Di ba? Wala na namin masyadong balls dahil sinira na nila Ano pang hahabulin nila? Pangalawa, ang Pilipinas daw will be next Ukraine dahil parang Russia daw. Ang mga trolls, hindi ko alam kung tumitingin sila ng mapa or pwede naman nilang gamitin ng Google Map para makita nila ang difference ng Russia, Ukraine, Philippines at ng China. Ang Russia at Ukraine, neighboring na lang sila Napakadali lang talagang magkagera sa isa't isa. Kung magkagera man sila, very isolated, it will just be between their two countries. Dito sa South China Sea, or West Philippine Sea in particular, pag nagkagera, lahat tayo apektado dahil ang buong global trade ay tumataan ng South China Sea. Pangalawa, bukod dyan, hindi lang naman Pilipinas ang isa sa claimant states na naapektuhan ng 9-line. Meron kang Vietnam, meron kang Malaysia, meron kang Brunei, and of course, Indonesia's Natuna Island is also affected. Pangatlo, hindi pa nila alam na ang even China won't really go to war with the Philippines dahil it will trigger the Mutual Defense Treaty na ayaw din naman talaga ni Xi Jinping makigera sa Amerika. Di ba? Although ang sinasabi ng mga trolls, hindi, ginagamit lang tayo ng Amerika para girahin natin ng China. Bakit din naman gagawin ng Amerika yun? Di ba? May mga, hindi ko alam kung ano ang basehan ng mga trolls. But definitely, ang dahilan lang naman ng mga trolls kung bakit nila paulit-ulit na sinasabing magkakagera, magiging Ukraine tayo, para takutin ng mga Pilipino. Kung maalala nyo, hindi lang naman hindi na bago tong pananakot na to Nung nakaraang administrasyon, ilang beses na rin naman sinabi to ng ating dating Pangulo. Hindi tayo pupunta rito dahil talo tayo. Hindi tayo magdideploy dyan dahil maraming sundalo mamamatay. Pero ngayon naman, under this administration, President Bongbong Marcos has been deploying Philippine Coast Guard vessels and Philippine Navy. Wala namang namamatay Di ba? Ibig sabihin, itong mga linyada na to is just allowing China to advance their own maritime forces at makalimutan na ng mga Pilipino na ang West Philippine Sea ay parte ng Pilipinas. Pero mas swerte tayo ngayon dahil meron tayong Pangulo, President Bongbong Marcos has been very committed doon sa kanyang unang sinabi na he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Hindi yan political statement. Hindi yan pangako na mag-jet ski. Talaga naman, si President Bongbong Marcos, pinaninindigan niya yan, no? Lahat ng bansa na pinuntahan niya, pinanindigan niya ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sir, good afternoon po.